In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. BTC nag-bounce at ang ibang mga altcoins lumipad nang mag-announce si US President Donald Trump about crypto strategic reserve. So pag-uusapan natin yan at yung pagbabago sa price action ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa big news galing kay US President Donald Trump. Inutusan niya ang President Working Group on Digital Assets na isama ang XRP, Solana at Cardano sa ipinopropose na crypto strategic reserve sa gobyerno. At sinundan niya pa ito ng karagdagang post kung saan sinabi niyang kasama rin daw si Bitcoin at si Ethereum na silang magiging puso ng reserve. Kung matatandaan nyo, dati nangako si Trump na magkakaroon siya ng strategic national Bitcoin stockpile, lalo na nung nagsalita siya sa Bitcoin 2024 conference sa Nashville. Sobrang tindi ng promise na yon. We will keep 100% of all the Bitcoin that government currently holds or acquires into the future. In other words, magse-set up daw siya ng hardcore hold policy para kay Bitcoin. Something na ikinatuwa ng mga BTC maximalist noon, pero mabilis na nagbago ang tono. Naglabas kasi ng executive order noong January 23 na nag-aatas sa working group na gumawa ng digital asset stockpile na hindi lang nakafocus kay BTC. Nalungkot ang maraming BTC maxi at sinabing dapat Bitcoin only lang. Pero mukhang desidido ang administrasyon na isama pati altcoins tulad ng XRP, ADA at Solana. At ngayon nga ay nakumpirma pa na pati Ethereum at Bitcoin ay officially magiging hurt ng reserve na ito. Bagamat naiintindihan natin gusto ni Trump na mas lumawak pa ang pwede nilang i-hold, medyo nabibitin ng ilang Bitcoin maximalist na sumusuporta sa kanya. Lalo pat pinirmahan niya yung executive order na yon, sabay binan pa ang research and development ng CBDC. Interesting moves kung tutuusin, pro-crypto, anti-CBDC. Samantala, marami ring nagtatanong anong magiging papel ng stablecoin dito. Kasi marami ang nagsasabing kung gusto talaga ng US na isustain ng dollar dominance, baka stablecoin ang maging susi kasama ng strategic BTC holdings. Pero for now, pinaka-hot topic talaga ay kung ano ang magiging final composition ng crypto strategic reserve. Sabi ni Trump, the working group must see to it. Ibig sabihin, baka March 7 during the White House Crypto Summit, magkakaroon ng mas malinaw na guidelines. Speaking of the White House Crypto Summit, yan din ang isa pang malaking announcement. Nakatakda itong mangyari sa March 7 at ang mga dadalo ay mga prominent founders, CEOs, investors mula sa crypto industry, pati na rin ang mismong members ng President Working Group on Digital Assets. Pangungunahan daw ito ni David Sachs, ang White House AI and Crypto Czar, kasama si Bo Hines, Executive Director ng nasabing working group. Kung maaalala nyo, si Sachs ay itinalagang White House Crypto AI Czar noong December 2024 para raw bigyan ng malinaw na legal framework ang industriya. Sinabi ni Trump noon na kailangan ng clarity para mag-thrive ang crypto sa US. At hindi lang yan, kasama rin ang layunin ni Sachs na i-promote ang free online speech, iwasan ang bias at censorship ng big tech at mag-develop ng stablecoin policy. Sabi pa ni Sachs noon, stablecoin could extend the dollar dominance internationally. Sa usapin ng stablecoin, mainit pa rin. Ilang araw ang nakalipas, naglabas si Jeremy Allaire, co-founder ng Circle, issuer ng USDC. Nagpahayag na kailangan magrehistro ang mga stablecoin issuer kung gusto nilang i-offer ang USD-based stablecoins sa US. Para raw walang free pass yung mga offshore at kung saan man galing na mag-o-offer lang ng kung ano-ano tapos papasok sa US market na walang pagsunod sa batas. Bagay ito sa plano ni Sachs na gawing mas solid at regulated ang stablecoins kasi sa tingin niya, ito ang makakapagpalawak pa ng dollar usage globally. Dollar extends its dominance, kumbaga. Kaya malamang ang stablecoin legislation ay magiging mainit na paksa sa darating na summit. Pag-uusapan dyan kung paano imo-monitor ang issuers, anong disclosure ang kailangan, at kung papayagan bang pumasok ang iba pang denominated stablecoins, baka may pushback, pero abangan natin. Siyempre, hindi mawawala ang diskusyon tungkol sa National Bitcoin Reserve. May mga state level moves, at least 24 states na raw ang nag-introduce ng legislation na somehow related sa potential BTC reserve. Bagamat symbolic
lang hanggang wala talagang malaking purchase, pwede pa rin itong kumalat. Iba-iba rin kasi yung approach. Ang Texas, for instance, matagal ng pro-crypto at gusto nilang gawing Bitcoin friendly ang lahat mula taxes hanggang energy usage. Ang tanong ngayon, kung magiging totoo ba na bibili ang federal government ng Bitcoin in big amounts, kung mangyayari yon, baka maging malaking balita, syempre. Pero so far, wala pang concrete plan maliban sa statements ni Trump at sa directive niya. So we'll see kung anong kalalabasan after the March 7 summit. At syempre hindi naman natatapos sa pag-hold ng crypto. Marami ring developments pagdating sa real estate tokenization. Sabi ni Polygon CEO Mark Boyron, malaking game changer daw ang tokenization ng real estate kasi traditionally napaka-illiquid, punong-puno ng intermediaries at mataas ang fees. Kung ma-fractionalize at ma-trade on-chain, magiging mas mabilis at accessible. Pwede ring matanggal ang illiquidity discount kaya tataas ang value at daloy ng pera. May mga proyekto na tulad ng Lumia Towers sa Istanbul gumamit ng Polygon Tech para i-tokenize ang $220 million commercial real estate development. Ganyan ang gusto ni Boyron, fully on-chain real estate. Pero kailangan pang ma-relax o maging mas open-minded ang regulators. Sa US, mayroon ang Quarter na gumagawa ng tokenized mortgage alternatives. Sa UAE, umiinit din ang real estate tokenization kung saan nagsusumikap ang property developers na i-access ang DeFi, ang stablecoin issuer Tether, nakipag-partner din sa Realtech para palawakin ang USDT usage sa real estate transactions. Kung lumago pa ang lahat ng yan, baka hindi lang crypto reserve ang pag-uusapan. Pati pag-transact ng properties, magiging on-chain din, substantial shift talaga ang mangyayari. Update din tayo sa price action ni Bitcoin. So meron tayong rebound na nakita dito. Katulad ng sinabi natin sa previous analysis, posibleng ito na rin ang local bottom at ito nga ang nangyari, kaya tama tayo doon. Malabo na siyang bumisita agad sa 75,000. Ito kasi yung expectation ng marami, yung typical reaction ng mga newbie. Kapag bumagsak ang price, they expect more downward price action. At kapag nag-pump naman ang price, they expect more pump. At yan ang tinatawag na recency bias natin. It's our human nature. Ipinakita ko naman sa inyo sa mga Facebook posts at previous analysis yung similarity ng price action niya ngayon at noong nasa 50,000 to 70,000 price range pa lang si BTC. Yung mga ganitong bounce in an absolute discount area, mataas ang chance niyan na magresulta sa price bounce. At bago pa nga yung announcement ni Trump, na-anticipate na natin ang bounce. Of course, hindi tayo 100% certain, pero yung probability is mataas. Now, above 93,000 na ulit si BTC with a good positive news. In technical aspect for bulls, kailangan niya pa rin makarecover sa 100,000 price level to gain more momentum. Kasi andyan pa din yung possibility of a lower high formation, and this is just a relief rally. Hindi natin inaalis yung possibility na yon. At ito ang kailangan natin makita for bullish momentum, at weakness naman ang kailangan abangan ng mga bears. It's always a battle of sentiment. Hindi tayo nagbe-base sa technical alone or fundamental level lang, past data alone. Kailangan natin pagsama-samahin lahat ng yon para makabuo tayo ng insight kung saan mas mataas ang probability level. At kung titingnan natin yung weekly chart nito, nakikita nyo ba yung mahabang week na yan? Ang weekly close niya ay nangyari above 90,000, which is bullish. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.